Mga bata, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa batang si Totong Alboroto. Inilathala ng NCP Publishing Corporation. Guhit ni Lina Abi Reyes at Jess Abrea Jr. Paano natuto at nagbago si Toto? Inay! Inay! Ayan at sumigaw na naman si Toto. Inay! Ubos na ang candy ko! Ibili mo pa ako! Mula sa kusina, sumagot si Aling Masang. Anak, baka naman sumakit ang ngipin mo niyan. Ang inay naman, oh! Araw-araw akong kumakain ng candy, pero hindi sumasakit ang ngipin ko. Ang pabalang na sagot ni Toto, umuungot-ungot pa. Kapag ganyang nag-aarbaloto na si Toto, iisa ang naiisip ni Aling Masang, baka isipin ni Toto na hindi ko na siya mahal. Kaya dali-dali siyang pumunta sa tindahan para ibili ng candy ang bunsong anak. Abot tainga ang ngiti ni Toto nang ibigay na ni Aling Masang ang candyng hinihingi. Hindi man lang nagpasalamat si Toto. Anak, kumain ka na lang ng mga prutas. Mas masustansya pa iyan kaysa sa candy. Ang payo ng kanyang ina. Ngunit, hindi narinig ito ni Toto. Tumakbo na siya palabas ng bahay. Si Toto ay mahilig din sa sorbetes at soft drink. Sa tuwing mauuhaw, soft drink o sorbetes ang hanap. Kahit umaga pat, hindi pa nag-aalmusal. Soft drink ang tangay ni Toto. Ayoko nga ng tubig, wala man lang lasa at kulay. Ang katwiran niya. Hindi rin siya kumakain ng gulay at prutas. Walang kwentang pagkain daw ang mga ito. Gatas man ay hindi iniinom ni Toto. Ang gatas ay pampalakas at tumutulong sa pagpalaki ng mga batang tulad mo. Ang sabi ni Mang Islaw, luma na yan, tay, para maging macho at sikat. Soft drink o kape ang dapat inumin. Ani ni Toto. Saan mo ba nakuha ang ganyang katwiran? Sa TV? Saan pa? Ang sagot ni Toto. Sabay labas sa komedor nang dumadabog. Kung naglalaro si Toto, ay madaling mahapo. Hindi kasi siya malusog sapagkat ang mga hilig ng kainin at inumin ay walang sustansya. Katulad ngayon, ng kape at kumain ng maraming candy. Nauhaw sa candy kaya uminom ng soft drink. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Toto. Panay ang balikos niya sa kama. Bakit kaya? Ang tanong niya sa sarili niya. Dati-dati naman antukin ako. Mabuti pa kaya kumain muna ako ng candy. Dali-dali siyang bumangon para kunin ang isang supot ng candy sa kanyang bag at inubos niya ito. Walang ano-ano'y naramdaman niyang may kumakapit sa kanyang mga paa. Narinig niya sa ilalim ng kama ang tila matatinis na halakhak. Tumingin siya sa ilalim at nakita niya ang mga langgam at mikrobyong pagkarami-rami. Kinagat siya ng mga ito sa paa at ang iba na may patungo sa katawan niya at mula sa kung saan bumuhos ang maiitim at malalapot na pinaglahong kape, soft drink at sorbetes. Bumaha sa kwarto ang mga langgam at mikrobyong gumagapang na sa kanyang muka hanggang leeg na ang baha.
Hindi makakilos si Toto. Sumigaw siya para humingi ng tulong. Tinawag niya ang kanyang tatay at nanay, pati na rin ang mga kalaro niya. Ngunit hindi pa rin sumasaklolo sa kanya. Malulunod na siya nang biglang sumulpot sa bintana ang mga bote ng gatas, kasabay ang mga berdet dilaw na gulay at mga prutas. May mga dalang tubong goma ang mga ito at hinigop ang itim na baha palabas sa kwarto ni Toto. Ang iba na may mga espada at pinagtigpas-tigpas ang mga ulo ng mga langgam at mikrobyo. Sa isang aglap, nawala ang baha at nagsitakbuhan ang natitirang langgam at mikrobyo. Maraming salamat sa inyo, ang masayang sabi ni Toto. Ano nga pala ang pangalan nyo? Lagi mo kaming nakita, Toto, ang sabi ng gatas. Pero hindi mo kami pinapansin. Mga kaibigan mo kami na handang tumulong sa iyo anumang oras, ang sabi ng mga gulay. Babantayan ka namin at ipagtatanggol kung gusto mo, sabi naman ng mga prutas. Aba, oo, gusto ko kayong maging kaibigan. Teka, ipapakilala ko kayo sa tatay at nanay ko. Tinawag ni Toto ang kanyang mga magulang, ngunit muli siyang lumingon. Wala na ang kanyang tagapagtanggol. Ano bang nangyari? Sumigaw ka. Napakaingay sa kwarto mo, ang tanong ni Mang Islaw. Nanaginip ka siguro, ano? Tanong naman ni Aling Masang. Inimon mo itong soft drink. Ayaw ko na po niyan, Nay. Gusto ko naman pong tikman ang gatas. At bukas, Tay, mag-ulam po tayo ng gulay. Gusto ko pong kumain ng prutas. Nagkatingin-tinginan na lang ang di makapaniwalang, ngunit nilalagyahang mag-asawa. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat!